Hoy! Bilisan mo naman, Jong. Baka makawala pa yung malaking ibon eh. Saglit nga lang. Ang dami kasi nakaharang na mga sanga ng kahoy sa daan eh. Pambihira naman to. Makakawala na yung ibon ng bagal mo pang tumakbo. Para kang hindi lalaki. Sige, huwag ka muna maingay. Tignan mo ah. Mula sa punong to, patatamaan ko ang pakpak niya para hindi na siya makalipad. Naku po, Chuck, matutuwa si lolo nito kapag nakita niya may maganda akong ibon na madadala sa kanya. Para kang sira. Alam mo naman na mahigpit na tinututulan ni lolo na manghuli tayo ng mga ibon. Lalo na yung gumamit ka ng tirador dito sa kabundukan. Maraming kwento na ang napapabalitang nangyayari sa lugar natin dito sa baryo ng Mapurog. Bakit? Ang alin ba? Ang mga aswang na gumagala sa gabi? Tapos matatagpo ang wakwakan siya ng biktima? Naku, kalokohan yun. Madalas, magkwento kasi sa akin si Lolo Tulip. Pero hindi ko naman pinapansin. Matanda na yun eh. Malay mo kung nag-uuyanin na. Teka, anak ng, nasan yung ibon? Ayun o, nasa dulo ng sanga. Para namang nakakapanghinayang na patamaan sa pakpak. Ang ganda ng kulay eh. Saka parang pambihira ang kanyang itsura. Ano kayang uri ng ibon yun? Malalaman natin kapag nahuli na natin. Pilit na sinipat ng may 21 taong gulang na si Beno ang kinaroroonan ng malaking ibon. Matingkad ang kulay asul nitong mga pakpak, maging ang hugis korona nitong palong. Ang kulay berde namang tuka ay parang dulo ng matalas na gunting. Kaakit-akit din ang mga kuko nito. Talagang kakaiba ang itsura ng ibon na yon. Kaya mas lalo siyang nasabik na mahuli ang malaking nilalang na nakadapo sa dulo ng sanga ng puno ng nara. Iniunat ni Beno ang kanyang tirador na madalas niyang gamitin sa panguhuli ng mga ibon. At nang bitiwan niya ang gomang may bala ng bato, tumama yon sa pakpak ng hayop na agad bumagsak sa lupa. Tinamaan mo! Bilisan mo, baka makawala pa! Ayos! Ang galing ko talaga! Basta ako mag-aalaga niya la. Akin ang ibon na yun. Mabilis na nilapitan ni Beno at Jong ang nahulog na ibon sa lupa. Nadatnan ni Beno na hinahabol nito ang hininga dahil sa masakit na pagtama ng bato sa pakpak nito. Hindi man lang ito lumikha ng huni, kahit ang pumalag ng damputin niya ito. Bigla siyang nakonsensya nang makitang malalim ang sugat ng ibon. Lagot, nakakaawa naman. Napuruhan mo yata ang pakpak niya, Beno. Magagamot pa kaya siya ni Lolo? Napakalakas yata ng pagtira ko sa ibon. Gamitin mo ba naman ang lumang tirador ni Lolo Tulip eh? Alam mo namang ginagamit niya daw yan laban sa mga aswang noon. Malay ko bang hindi nagbibiro si Lolo? Saka parang ang hirap naman kasing paniwalaan ng aswang sa lugar natin eh. Hay nako, tara na nga. Kailangan makita kagad to ni Lolo Tulip. Sana hindi ko masyado nasaktan ng pakpak ng ibon na to. Oh, ngayon naman, nagsisisi ka. Malay ko sa'yo. Teka Jong. Parang may nahahawakan ako sa dibdib niya. Hala! Ano to? May kwintas! Ano kayang bagay na to? Hugis bilog na may bato sa gitna. Lagot na! May nagmamay-ari pa yata sa ibon na yan! Hindi maipaliwanag ni Beno ang nararamdaman habang pinagmamasdan ang malaking ibon na yakap-yakap niya. Paano nga kaya kung may nagmamay-ari sa ibon na yon? Mapaparusahan siya dahil sa ginawa niya. Mas lalong bumilis ang lakad ng magkaibigan para madala kagad ang hayop sa matanda. Pero hindi maiwasan ni Beno ang hindi napapalingon sa kanyang likuran. Dahil pakiramdam ni Beno, may nakasunod sa kanilang dalawa. Dong, wala ka bang nararamdaman? Para kasing may ibang tao, maliban sa ating dalawa. Ano naman ngayon kung may ibang tao makakita sa atin? Maliwanag naman ang paligid. Kaya maliban sa aswang, wala naman tayong dapat nakatakutan.
Hindi naman kita isusumbong kay tatay. Magkaibigan tayo, di ba? Kaya sikreto natin ang pagkakahuli mo sa ibon na to. Maya-maya pa ay narinig naman nila ang pagkaluskos sa paligid ng kagubatan. Maging ang mga ibon ay bigla ring nagliparan na para bang nararamdaman din nila ang napapansin ng dalawang magkaibigan. Lumamig ang simoy ng hangin, maging ang pagbaho ng amoy nito ay para bang sumisikip ang lugar na yon sa kanila. Hanggang sa naramdaman na rin ng may 20 taon na si Joy ang kakaibang kilos ng mga dahon sa puno at mga halaman. Sandali lang. Naku, mukhang tama ka nga, Beno. May kakaibang nilalang na nakasunod sa atin. Kita mo na? Sabi ko sa iyo may samaligno yata ang ibon na to. Nalintikan na. Muling tinignan ni Beno ang hawak niyang ibon habang mabilis ang kanilang paglalakad. Samantalang si Joe naman ay panay ang linga sa paligid. Pero nakakailang hakbang pa lang sila sa makipot na daan pauwi sa bahay nila nang bigla silang hinarangan ng mabangis na asong ligaw. Umaalulong ito na parang nauulol. Nakatingin sa hawak na ibon ni Beno. Ilang saglit pa ay lumitaw na rin ang ilang mga aso na nagtatago sa kakahuyan. Panay ang kaskas ng kanilang unang paa na parang naghahamon ng away. Mahigpit na niyakap ni Beno ang katawan ng ibon kahit nakakapapa rin niya ang isang uri ng kwintas na nakasabit sa leeg nito. Ganon din ang abnormal na pag-iinit ng bagay na yon. Naku, bakit tayo inaharangan ng mga hayop na yan? Parang nakatingin sila sa hawak nating ibon. Hindi kaya mga aswang ang mga yan? O asong nalipasan ng gutom kaya ganyan ang mga kilos? Ang bihira. Ang dami nating mga kasalubong hayop. Ang mga asong gubat pa. Habang nagsasalita si Beno, ay dahan-dahan niyang iniaatras ang kanyang paa. Ganon din ang kaibigan niyang nanginginig na ang mga tuhod ng dahil sa takot. Kitang-kita niya ang matatalim na mga tingin na ipinupukol ng mga aso sa kanila. Maging ang pagngisi nito na may kasamang pag-angin. Ang nasa unahang aso ay patingala pang umalulong na parang nagtatawag ng mga kasama. Sa muling pagharap ng kulay itim na asong mas malaki pa sa kanila, ay bigla itong tumakbo pasugod sa kanilang kinaroroonan, habang ang 4 pang natitira ay magkakasabay na sumunod dito. Pero! Diyos ko! Bigla sila naging halimaw sa galit! Ano bang klaseng mga aso yan? Kasalanan mo to eh! Habang tumatakbo, ay hindi maiwasan ang hindi sila magsisiyan. Naririnig din nila habang tumatakbo sila ang malakas na pagkahol ng mga aso. Hindi sila naghiwalay sa pagtakbo para iligtas ang kanilang mga sarili. Hindi nila malaman ang gagawin habang malalaki ang mga hakbang ng paa. Mabilis din ang takbo ng mga aso sa paghabol sa kanila. Dahil naman sa madalas na paglingon ni Beno sa kanyang likuran, hindi niya napansin ang nakaharang na kahoy. Kaya napatid siyang bumagsak sa lupa. Naipit pa niya ang ibon na hindi pa rin lumilikha ng huni. Hindi rin ito tumatakbo palayo sa kanya. Kahit nabitiwan niya ito, nakapagtatakang lulukso-lukso itong lumipad pa sa kanya habang sumiksik sa kanyang dibdib. Halika na! Tumayo ka! Naririnig na sila, oh! Teka, Jong, ang sakit ng tuhod ko. Nasugatan ako sa nakaharang kahoy. Pag inaabot ka nga naman ng kamalasan, oo. Habang nakaupo, ay hindi iniwan ni Jong si Beno. Hinintay na lang nila ang pagdating ng mga asong humahabol sa kanila. Dahan-dahan ang ginawang paglapit ng mga hayop habang nakalawit pa ang dila. Habol ang hininga. Paatras na itinutulak ni Beno ang kanyang katawan. Nakaalalay naman sa kanya si Jong. Bakas sa mukha nito ang takot. Dinampot ni Jong ang tirador. Pagkatapos balahan ng bato, ay iniabot sa kanya ang sandata. Sa palagay mo ba, mga aswang ang mga asong yan? Imposible. Ang alam ko, sa gabi lang umaatake ang mga aswang eh. Teka, akala ko ba,
Hindi ka naniniwala sa mga aswang. Hindi na ngayon. Para kasing bigla sila nasiraan ng bait nang makita tayo eh. Malakas ang kutob kong hindi tayo ang gusto nilang lapain, kundi ang dala nating malaking ibon. Bakit? Sa tingin mo ba, pipiliin pa nila kung sino lalapain sa atin? Sa tingin ko, damay-damay na to. Hindi nga nagkamali si Beno. Tinalon kagad sila ng kulay itim na aso. Iniharang naman niya ang kanyang braso para hindi masaktan ang hawak niyang ibon. Si Joe naman ay hindi na nito nagawang maitira ang hawak na tirador dahil nakagat na rin ito ng aso sa hita. Umalingaw-ngaw ang kanilang malalakas na sigaw. Ramdam na ramdam ni Beno ang sakit sa kanyang braso nang bumaon ang pangil ng aso sa kanyang laman. Ang masaklap pa ay iwinasiwas pa nito ang ulo habang nakakagat sa kanyang balat. Umagos ang dugo na lalong nakadagdag sa kirot ng kanyang sugat. Tulong! Tulungan niyo kami! Tulungan niyo kami! Aray! Bitiwan mo ang kamay ko! Halimaw ka! Pilit na tinatanggal ni Beno ang ulo ng aso sa kanyang braso, pero malalim na ang pagkakabao nito. Nakipagpambuno siya sa nilalang habang naiipit ang ibon. Umatake pa sa kanila ang isa pang kasama nito. At sa pagtangka muli na muling kakagat ang halimaw, lumipad ang ibon habang pinagaspas nito ng malakas ang pakpak. Kahit nahalata ni Beno na iniinda nito ang sakit ng sugat, biglang umangil pa atras sa mga aso. Natumba na lang kusa ang mga nilalang na umatake sa kanila. Nagkikikisay itong bumubula pa ang bibig. Makikita rin na lumalabas na ang mga buong dugo sa tenga at bibig nito. Pangiwi-ngiwi ang mukhang napatayo si Joe para lumapit sa kanya. Nagtataka silang nagkatinginan sa biglang nangyari sa mga asong kanina lang ay matapang na umaatake sa kanila. Ang isang kulay puting aso ay hindi na sumubok na sumugod. Sa halip, pumaripas ito ng takbo papalayo sa kanila. Bahag ang buntot na umaangil sa takot. Lumapat muli ang paa ng ibon sa lupa, pero diretso ang pagpikit nito ng mga mata na parang biglang nanghina. Nag-aalangan na dinampot ni Beno ang walang malay na ibon sa kaniyakap ng mahigpit. Beno, niligtas tayo ng ibon sa kabila ng ginawa natin sa kanya. Jong, kakaibang nilalang to. Mas kailangan pala natin siyang ingatan. Sisikapin kong walang makakaalam ng mga nangyaring to. Tama ka. Utang natin sa kanya ang buhay natin. Anak ng putya, oh. Aray! Ang sakit ang hita ko. Parehong dumudugo ang sugat natin. Paano kaya natin ipapaliwanag to kay Lolo? Aaminin natin sa kanya ang mga nangyari. Si Lolo Tulip lang may kakayahang magtanggal ng rabis ng asong gubat sa sugat natin. Ayoko pang mamatay, Beno. Hindi ko pa nararanasang magkaroon ng nobya eh. Anak nang, ang dami na natin pinagdaanan, nobya pa rin na nasa isip mo. Para kang sira. Ano? Kaya bang maglakad? Talasan na lang natin ang ating pandinig at pakiramdam. Diyos ko naman, oh. Sige, aminado naman ako na kasalanan ko eh. Isa pa, baka kilala ni Lolo kung anong ibon to. Parang walang nangyaring iniwan ng magkaibigan ang dalawang asong nakahandusay sa damuhan. Mabilis ang kanilang mga hakbang pauwi. Nakulang na lang ay ibalot ni Beno ang ibon sa kanyang damit para walang makakita. Pagdating nila sa harapan ng bahay ni Lolo Tulip, ay mabilis silang pumasok sa loob. Isinara ang pintuan at bintana. Saka nilapitan ang nakahigang matanda. Nagtatakang napabangon si Lolo Tulip sa katre at diretsong nakatingin sa kanilang mga muka. Mas lalo itong napabalikwas ng bangon nang mapansin ang nakalabas na buntot ng ibon sa kanyang damit. Diyos ko, mga batang ito! Anong nangyari sa inyo? Saka, ano ba yung dala nyo? Bakit kailangan pa ninyong itago sa damit? Basta po, Lolo, kailangan makita nyo po ang nahuling ibon ni Beno. Para po kasing kakaiba po ang itsura niya eh. Oo nga po, Lolo Tulip. Tignan nyo po, oh. Nang ipakita ni Beno
ang nakatagong ibon sa damit niya. Halos manlaki ang mga mata na matanda at napatayo pa ito mula sa pagkakaupo. Namumutla ang labi na nagpalipat-lipat ng tingin sa kanilang mga muka. Pagkatapos ay hinaplos nito ang balahibo ng natutulog na ibon. Naluluwa ang mga matang galit na piningot ang tenga ni Beno. Ginawa niyong bata kayo! Pambihira kayo! Aray ko no! Bitiwan niyo po ang tenga ko, ang sakit lo, baka maputol! Talagang masasaktan ka sa akin dahil sa katigasan ng ulo mong bata ka! Diyos ko! Bakit niyo dinala ang ibon na ito? Mahigpit kong ibinilin sa inyo na hanggat maaari, tigilan na ninyo ang panguhuli ng mga ibon! Bakas sa mukha ng matanda ang matinding galit, pag-aalala, habang nakatingin sa walang malay na ibon na nasa damit ni Beno. Kahit masakit ang pingot ng matanda sa kanyang tenga, ay hindi niya binitiwan ang hayop at mas iningatan pa niyang huwag yun mahulog. Lolo, tama na po! Nasasaktan na po si Beno eh. Hindi naman po namin sinasadyang hulihin yung ibon. Naakit lang po kami sa maganda niyang itsura. Pangako po, Lolo Tulip, ibabalik po namin siya kaagad. Kaya nga po kami hihingi ng tulong sa inyo eh, para magamot po ang sugat niya sa pakpak. Opo, tama po si Jong, Lolo. Papakawalan din po namin siya sa bundok. Hindi ko po talaga sinasadya. Nagandaan lang po ako sa kulay niya eh. Para po kasing kakaiba. Talagang kakaiba! Dahil hindi siya taga rito! Ano po? Pag-aari ng mga diwata ang ibon na ito. Ang mga nilalang na ganito ang kulay ay hindi matatagpuan dito sa mundo natin. Maaaring may nangyaring hindi maganda sa kanilang tirahan. O di kaya naman nakawala at hindi na nakabalik sa kanyang mundo. Mapanganib para sa ibong ito, lalong-lalo na sa mag-aalaga sa ibong to, ang manatiling buhay at mamalagi dito sa ating mundo. Teka po, hindi ko po kayo naiintindihan eh. Baka naman po, isisingit na naman ninyo ang kwento ng ibong Adarna, Lolo. Tumigil ka! Ganyan na nangyayari sa mga taong matitigas ang ulo. Hindi marunong makinig. Nakagawa kayo ng isang pagkakamaling pagsisisihan nyo habang buhay. Kanina po, bigla kaming inatake ng mga asong gubat sa kakauyan. Nagulat pa nga po kami dun sa inasal ng mga hayop na dati naman po ay takot lumapit sa mga tao. Akala ko po, katapusan na po namin kanina habang pinagtutulungan kaming kagatin. Kaya po, ito nga may mga kagat po kami. Pero nang magpagaspas po ng pakpak ang ibon na yan, bigla po sila nagkikikisay na parang bulate. Nakatirik po ang mga matang, nilalabasan po sila ng dugo sa tenga at bibig. Nakakunot ang noo ni Lolo Tulip habang nakikinig sa kwento ni Jong. Si Beno naman ay nahaplos ang bahagi ng kanyang tenga na piningot ng matanda. Halos mamula ang kanyang pisngi sa sobrang sakit. Idagdag pa ang sugat sa kanyang braso. Ano ka mo? Asong gubat na umatake sa inyo? Opo Lolo. Parang bigla po silang nawala sa kanilang sarili nang makita po ang ibong dala ni Beno. Ang kanilang mga naging kilos ay hindi po normal. Para pong bigla po silang naging halimaw. Dali-daling kinuha ni Lolo Tulip ang hawak ni Beno na ibon. Saka inilapag nito sa katre at hinaplos ang dibdib nito. Pero nang may makapa ang matanda sa ilalim ng balahibo nito, biglang natumba si Lolo Tulip at takot na napatingin sa ibong nakahiga. Kitang-kita rin ni Beno ang panginginig ng katawan ng matanda. Inalalayan itong tumayo ni Jong. Saka namutla ang mga labing napahagulgol ng iyak. Bakit niyo pinakialaman ang alaga ng diwata? Anong pumasok sa ulo mo, Beno? Hindi mo ba alam na mahalaga ang mutyang nasa dibdib niya? Lolo naman pinaglululoko niyo naman ako Hindi kita niloloko. Ikaw ang ayaw makinig. Totoong may mga diwata at ang mutyang suot ng ibon ay pagmamayari ng kanilang kaharian.
Habang naririto ang ibon na yan, manganganib tayo sa mga aswang. Kahit araw ay pwede silang umatake. Akin ang kamay mo. Kailangan mahugasan ang kamay mo ng nilagang bulaklak ng santan. Teka, Lo. Bakit po? Mamayang gabi, makakaranas ka ng pananakit ng ulo, pagsusuka at pamamaga ng kamay. Kung ano ang ginamit mo para saktan ng ibon na ito, yun din ang mamamaga hanggang sa naglating ka. Hindi po ako naniniwala, Lolo. Kaya tigilan niyo po ang paggawa ng kwento. Just kang bata ka. Kung ayaw mo maniwala, wala ko magagawa. Kung ang hindi ko paggamot sa kamay mo ang makakapagpatunay na totoo ang sinasabi ko, pues, hindi ko yan gagamutin. Ang sugat mo na lang sa braso, lalagyan ko ng tambal para mawala ang rabis ng aso kumagat sa'yo. Yan ang hirap sa inyong mga kabataan. Masyadong matitigas ang inyong mga ulo. Tidyong po, Lolo. May sugat din po siya sa hita. Pero ang ibon, kailangan niyo pong gamutin rin siya. Pasensya na po kayo sa nagawa ko, Lolo Tulip. Pero, huwag niyo naman po sanang ipagpilitan na totoo po ang mga diwata. Katulad ng sinabi ko, Beno, hindi siya isang ordinaryong ibon lamang. May kakayahan siyang magpagaling ng sugat kapalit ng pagpaparusa sa taong nanakit sa kanya. Sa madaling salita, lilipat sa'yo ang ginawa mo sa kanya. Eh diyan naman po ako hindi na talaga maniniwala sa inyo. Sa sobrang inis ay tinalikuran na siya ng matanda para kumuha ng pangtambal sa sugat nila ni Jong. Habang ang kaibigan naman niya ay iiling-iling na nakatingin sa kanyang muka. Pagkaraan ng ilang minuto ay bumalik si Lolo Tulip dala ang kulay itim na batong pangtambal sa kakapirasong tela na itatali sa kanilang mga sugat. Maingat na inilagay ni Lolo Tulip ang ibon sa dulo ng katre at kinumutan. Nang makuha ng matanda ang kwintas ng ibon, ay iniangat nito ang mutya. Matagal nitong sinipat ang kwintas na may kulay asul na bato sa gitna. Parang ulap na gumagalaw ang sinag na maihahalin tulad sa isang diamante. Kumikinang na parang bituin. Pagkatapos ay isinilid na sa bulsa at tahimik na lumabas ng silid. Kasunod si Jong, na bago lumabas ng kwarto ay nagsalita muna. Sa palagay ko, may katotohanan ng mga sinabi ni Lolo Tulip. Pero hindi naman kita pipiliting maniwala, Beno. Kaya lang parang lumabis ka yata sa mga sinabi mo sa kanya. Parang hindi mo na siya ginagalang. Ano ka ba? Ginagalang ko si Lolo Tulip. Tsaka, talaga namang hindi ka panipaniwala ang mga sinasabi ni Lolo Katulad ng pagtatago niya sa akin ng katotohanan tungkol sa mga magulang ko. Kung nasan sila ngayon, hindi niya pa rin sinasabi. Kaya hindi niya ako masisisi kung bawat sabihin niya sa akin ay nahihirapan akong paniwalaan. Pagkatapos marinig ni Jong ang mga sinabi ni Beno, ay paika-ika itong naglakad palabas ng kwarto. Nang mawala ang kanyang kaibigan, sa kapagod na inihiga niya ang kanyang katawan sa katre. Pagkaraan ng kalahating oras, bigla na lang siyang nakaramdam ng pananakit ng ulo. Panginginig ng katawan at hindi niya mapigilan ang pagtulo ng kanyang laway. Kasunod ang pagsusuka niya ng malapot na laway. Nang hawakan niya ang kanyang sariling noo, ay naramdaman niyang mataas na rin ang kanyang lagnat. Bukod pa ron, parang sumisikip ang balat niya sa braso. Ganun na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makitang bukod sa mapula ay namamaga na rin ang kanyang mga kamay. Tama nga ang kanyang Lolo Tulip. Ang lahat ng mga sinabi nito ay nangyayari na nga sa kanya. Pero dahil mataas ang pride niya, hindi siya sumigaw para dumaing sa matanda. Tumabi siya sa pagkakahiga sa ibon habang hindi niya napipigilan ang abnormal na paggalaw ng kanyang buong katawan. Hanggang sa pagsapit ng gabi ay naramdaman na niya ang pagtaas ng kanyang lagnat. Nilabasan na rin siya ng mga butlig sa muka at malalamig na pawis sa noo. Nang hindi niya na makayanan ng hirap sa paghinga, mahinang sigaw ang lumabas sa bibig niya.
para tawagin si Lolo Tulip na agad tumakbo papunta sa kwarto niya. Lolo! Lo! Tulungan niyo po ako, Lo! Namimilipit sa sobrang sakit ng kamay si Beno. Idagdag pa ang kanyang ulo na parang pinupukpok ng matigas na martilyo. Alam niyang naghihintay lang ito sa pagdaing niya. Kaya naman, nang sumilip sa pintuan si Lolo Tulip, ay nagmamadali na itong lumapit sa kanya. Hinawakan ng matanda ang kanyang noo. Siguro naman, maniniwala ka na. Kagagawan niya ng diwatang nag-aalaga sa ibon. Ang mutyang nasa leeg ng ibong batibot ay ang mutyang matagal nang nawawala. Matagal na panahon nang hinahanap yan ng diwatang si Mariposa. Bakit ngayon niyo lang po sinabi sa akin, no? Dahil hindi ka naniniwala sa akin. Matigas kasi ang ulo mo. Ala sige, akin na nga kamay mo. Patingin ako. Lumapit si Lolo Tulip sa gawi ni Beno. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Saka lang din niya napansin ang nangingitim na balat niya habang umuusbong na rin ang namamaga niyang palad. Lolo Tulip, tulungan niyo po ako. Ang hirap na. Nilalagnat na rin po ako. Hindi na po ako ulit, Lolo. Isusuli ko na po ang ibon sa gubat. Mali ka. Ang pagkakakuha mo sa mutya ng diwata ay may kapalit. Bago mo ito may suoli sa nagmamayari dito. Kusang babalik ang ibon sa mundo niya kapag naubos mo na mga kampon ng kadilimang naninirahan sa baryong ito. Ang pagkakatagpo mo sa ibon ay parang sinadya. Marahil ang ibon ang nakahanap sa nawawalang mutya. At nang isasauli niya na, ay napigilan nang makita mo siya at tinira ng tirador. Natatakot po ako, Lo. Paano ko naman po gagawin ang sinasabi niyo? Wala po akong karanasang makipaglaban sa mga aswang. Tumawa ng bahagya si Lolo Tulip. Saka muling tumingin kay Beno. Maya-maya pa ay dinampot nito ang tirador na nasa tabi ng kanyang higaan at iniabot yon sa kanya. Tangan nga lang at pinakailaman mo na ang aking sandata. Ikaw na ang bahalang mangalaga sa aking armas. Hindi basta-basta ang tirador ang sandatang ito. Alam mo bang, ang ibong batibot ay siyang gabay ng mutya. Tignan mo ang sugat ng ibon sa pakpak. Kahit naririyan ang marka ng taba ng bato, hindi na yan masakit para sa kanya. Kunin mo na rin itong mutya ng diwata dahil magmula sa araw na ito, ikaw na muna ang pansamantalang kikilalanin niyang amo. Paano niyo po nalaman ang tungkol sa mga gaytong uri ng nilalang, Lolo? Dahil minsan na akong nakarating sa mundo nila. Pero hindi kasama ang aking katawan. Kapag may gusto silang ipagawa sa tao, ang katulad ko na bukas ang ikatlong mata, ang may kakayahang makausap nila, idinadaan nila sa panaginip. Halos natulog ako ng 3 araw. Samantalang sa panaginip ko, parang minuto lang ang inilagi ko sa kanilang mundo. Abay nung una, akala ko hindi sila totoo. Katulad mo, hindi rin ako basta-bastang naniniwala sa kwento. Pero nasaksiyan ko kanilang mundo. Sabi pa nga nila, maaari kong kainin ng mga bagay na magustuhan ko, maliban sa kulay itim na kanin. Pasensya na po, Lo. Kung hindi po naging maganda ang mga nasabi ko po sa inyo kanina. Lo, nakikiusap po ako. Gamutin niyo po ang sugat ko. Sobrang sakit na po talaga. Parang may naguhukay po sa laman ng braso ko tsaka sa kamay. Muntik ko na makalimutan may sugat ka nga pala. O ito, kunin mo muna itong mutya at ikukuha kita ng nilagang bulaklak ng santan. Mabisang gamot yon sa mga landi ng taga-ibang mundo. Bantayan mo ang ibon. Huwag na huwag mong aalisin ang tingin sa kanya. Hanggat maaari, hindi pwedeng malaman ng ibang tao ang tungkol sa mutya. Marami ang mag-aagawang makuha ito sa'yo. Lalo na ng mga aswang na wakwak. Gagamitin nila ito para pamunuan ang kanilang mga lahi. Ang armas pong tirador, Lolo.
Parang kakaiba rin po ang kanyang kahoy. Tama ka, Beno. Gawa yan sa kahoy ng kalamansi na mabisang panlaban sa mga aswang. Hala, sige na. Hintayin mo lang ako rito sa kwarto. Maya-maya pa ay umalis ang matanda sa kanyang harapan. Nagtungo ito sa kanilang kusina para kumuha ng gamot. Pagkaraan ng ilang minuto ay bumalik itong may dala ng itim na palangganang may lamang tubig. Saka inilapag sa katabi niyang lamesa na gawa sa kawayan. Meron din itong tela na ginamit namang pangpunas at pangtali sa kanyang mga kamay. Isinuot ng matanda sa kanyang leeg ang mutya ng diwata, saka ipinagpatuloy ang panggagamot. Ilang minuto ang lumipas, ay bigla silang nakarinig ng mga kaluskos sa paligid ng bahay. Nagkatinginan sila ng matanda at nag-aalalang tumingin sa natatulog pa rin na ibon. Lolo, ano pong ingay yun? Hindi ko alam. Pero pakiramdaman mo ang suot mong kwintas na nasa iyong leeg. Mainit po, Lolo. Sobrang ang init po ng mutya. Nagmamadaling tumayo si Lolo Tulip, sabay dampot sa tirador. Dahan-dahan itong lumapit sa nakasarang bintana. Sa kamarahang hinawi ang kurtina at sumilip sa labas ng bahay. Kaya mo bang igalaw ang mga kamay mo? Sa palagay ko ay kaya ko, Polo. May tali naman po eh. Kaya hindi masyado masakit. Bakit po, Lolo? Ito na ang simula ng panggugulo sa atin. Ang mga nilalang ng dilim, nandito sila sa loob ng bakuran natin. Naamoy nila ang mutyang suot mo. Balutin mo ng kumot ang ibon at kahit na anong mangyari, wag na wag mong bibitiwan ang batibot. Nag-aalalang kinuha ni Beno ang kumot at sinunod ang utos ng matanda. Nang matiyak niyang nakatago ang katawan nito, lumapit at dahan-dahan si Beno sa bintana. Halos manlaki ang kanyang mga mata nang makita ang mga nilalang na nakapalibot sa kanilang bahay. Naglalaway ang mga asong gubat. Mapupula ang mga mata at panay ang pag-ungol. Malapit na rin nilang masira ang dingding sa kusina. Hindi pa doon natatapos ang nakakatakot na itsura ng mga hayop. Bigla itong nagsahalimaw na kinakalmot ang dingding nilang gawa sa sawali. Itakas natin dito ang ibon! Sa kabilang bintana tayo dumaan! Masakit na masakit po ang kamay ko. Na halos di ko po maigalaw, Lo. Wala lang ibang paraan. Bilisan mo na! Pero bago pa madampot ni Beno ang natutulog pa ring ibon, ay nasira na ng mga halimaw ang dingding. Nalantad sa kanilang harapan ang nakakatakot na itsurang ngayon lang niya nakita sa buong buhay niya. Mabilis siyang inatake ng halimaw, pero maagap na umikot si Lolo Tulip para atakihin ng aswang. Nagawa nitong masipa sa dibdib ang nilalang. Bumulagta ito sa sahig at nagpipilit na bumangon. Pero nakakuha kagad ang matanda ng ilang piraso ng bato sa kanyang lumang aparador. Saka malapitang inasinta ang nakahigang nilalang. Tinamaan ito sa leeg na halos mabutas ang balat nito sa lakas ng dating ng bato. Sige na! Tumakbo na kayo! Itakas mo ang ibon! Papatayin nila ang alaga ng mga diwata at kukunin nila ang butya sa'yo! Paano kayo, Lolo? Sige na! Huwag mo na akong alalahanin! Bilisan mo! Tumakas ka na! Halos ipagtulakan si Beno ni Lolo Tulip na tumalon sa kabilang bintanang itinuturo nito. Mahigpit ang yakap niya sa ibon nang bumagsak siya sa lupa. Pero hindi niya akalain may mga nakaabang na aswang na wakwak sa ibaba. Padampot nitong inaagaw ang ibon sa kamay niya. Nabitiwan niya ang ibon at nahulog sa lupa. Mabuti na lang, nagising ito at lumipad sa ere. Nagpaikot-ikot ang batibot sa kanilang bahay na parang nagpapahabol pa sa mga wakwak. Lolo! Lumiliwanag po ang katawan ng ibon! Ikaw lang ang nakakakita sa kanyang taglay na liwanag dahil sa suot mong mutya ng diwata! Biglang nakaramdam si Beno ng pananakit ng kanyang likod. Nakita niya ang aswang na nakakalmot sa kanyang balikat. Hinarap niya ito at gamit ang paa ay mabilis siyang umatake. Sinipa niya ito sa sikmura na agad na nagpalukot sa katawan nito. Nang gumanti ang aswang sa kanya, gamit ang matatalas itong mga kuko, para siyang kidlat sa bilis
na agad din niyang nailagan ang mga pag-atake nito. Inihagis ni Lolo Tulip ang tirador, maging ang kanyang bala. Pagkatapos malagyan ng bato ang armas, ay pinuntirya niya ang mga leeg ng halimaw. Bawat bitiw niya ng bato ay bumabagsak ang kalaban sa lupa. Nawala rin ang sakit ng kanyang kamay. Pakiramdam niya, kaya niyang lumutang sa hangin dahil sa gaan ng kanyang katawan. Lahat ay naging ordinaryong kakayahan para sa kanya. Sa likod mo! Sa paglingon niya sa kanyang likod, ay may dalawa pang aswang na magtatangkang lumapit sa kanya. Biglang lumiwanag ang suot niyang mutya at isinabay niya ang pag-asinta sa dibdib ng kalaban gamit ang hawak niyang tirador. Hindi maipaliwanag ang kakaibang lakas ng bato na nagagawang lumampas sa katawan ng halimaw o sadyang nagkaroon na siya ng pambihirang lakas ng katawan dahil sa suot niyang mutya. Biglang nagsaibon ang mga wakwak na ito naman talaga ang pangunahing kakayahan ng aswang. Hinabol nito ang nasa himpapawid na batibot. Tumingala siya sa langit at kitang-kita niya kung paanong lumaban ang malaking ibon mula sa ere. Sa huli ay nabigurin ang mga aswang at bumagsak din sa labas ng kanilang bakuran. Nang masiguradong wala na ang mga halimaw na umaatake sa kanila, muling bumaba ang ibon at diretsong dumapo sa kanyang balikat. Dala ng matinding saya ay nahalikan niya ang batibot. Tama po kayo, Lolo. May kakayahan po ang ibon na magpagaling ng kanyang sugat. Akala ko po'y katapusan na natin. Nagkaroon din po ako ng kakaibang lakas na parang wala pong kahirap-hirap na matalo ko po mga aswang. Umpisa pa lang yan. Marami pa silang magtatangkang agawin ng mutya na nasa leeg mo. Lo, paano po itong mga nagkalat na katawan ng wakwak? Unti-unti silang babalik sa tunay nilang anyo bilang isang itim na ibon. Magmula sa araw na ito, Beno, wala ka ng ibang pagkakatiwalaan. Lahat ay maaakit sa mutya at manganganib ang buhay mo. Kailangan sa lalong madaling panahon ay matapos ang misyon ng ibon sa mundo natin para makabalik na siya sa kanyang tirahan. At ang magiging kapalit ng nagawa mong kasalanan sa pananakit ng alaga nila ay ako na ang bahalang humarap. Ipa po sila sa pagpapamaga ng kamay ko at kailangan pa nila ng kapalit. Hindi niyo po kailangan magbayad sa kasalanang ako po may gawa, Lo. Oo, Apo. Kailangan mong magbigay alay para mabuksan ang lagusan papunta sa mundo nila. Pero sa ngayon, huwag na muna nating isipin ang mga mangyayari. Ang mahalaga ay ligtas tayo. Kahit po ba kay Jong, Lo? Oo, alalahanin mong anak siya ni Kapitan. Pero sa palagay ko naman mapagkakatiwalaan ang kaibigan mo. Tara na sa loob. Napahinto ang pagakbang ni Beno nang makita ang mga nakalabang aswang na nakahandusay sa lupa. Naging patay na uwak ang mga nilalang na nakalaban niya. Saka napatingin sa mukha ni Lolo Tulip. Tinapunan lang nito ng sulyap ang mga nilalang na nagkalat sa damuhan. Saka naunang pumasok sa loob ng bahay. Hindi dinalaw ng antok si Beno habang nag-iisip na nakatingin sa suot ng mutya. Para siyang natutuksong wag na lang isauli ang kwintas sa mga diwatang nagmamay-ari nito. Tama nga si Lolo Tulip. Maaakit siya sa kakayahang taglay ng mutya, maging ang mga nilalang na nasa paligid niya. Kinabukasan, nagising siya sa malalakas na pagtawag sa kanya ni Jong. Nang hindi sumagot si Beno, ay diretso itong pumasok sa kanyang silid. Habang nakahiga pa siya, humihingal itong umupo sa tabi niya at hindi mapakali. Ano ba nangyayari sa'yo, Jong? At parang namumutla ka. Kasi Beno Kasi Anong kasi ano? Umayos ka nga. Dahil nahahalata ni Beno na parang may mali, tuluyan na siyang napabalikwas ng bangon. Sinulyapan niya ang ibon na nakahapon sa kanyang bintana bago muling tumingin sa mukha ni Jong na nahuli niyang nakatingin sa kinaroroonan ng batibot. Pasensya ka na. Nadulas kasi ako kay tatay. Nasabi ko tungkol sa ibon. Ano? Pasensya na pare. Hindi ko talaga sinasadya. Ano bang hindi mo sinasadya?
Pinag-usapan na natin to dati pa. Ang sabihin mo, hindi ka talaga mapagkakatiwalaan. Hindi naman sa ganun, pare. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Ano ba ang magagawa ko? Nasabi mo na. Bakit mo ginawa yun, tol? Hindi ka nag-iingat. Alam mo naman kung anong ugali ni Kapitan, di ba? Gagawin niya ang lahat. Makuha lang ang bagay na magbibigay kasikatan sa kanya. Kaya nga pinuntahan na kita kaagad para maitago mong pansamantala ang ibon. Hindi ko talaga sinasadya, tol. Hindi ko na mabawi pa ang mga nasabi ko. Naipit lang talaga ako sa sitwasyon. Kahit na ano pang sabihin mo, hindi mo na may babalik ang tiwala ko. Sumira ka sa usapan natin. Humingi na nga ako ng pasensya, di ba? Dahil alam ko nagkamali ako, pero... Sasagot pa sana si Beno nang marinig nila ang malakas na tawag ni Kapitan Tasyo sa labas ng bahay. Kasama ang mga tanod at asawa nitong si Aling Marcia. Si Lolo Tulip ang humarap sa mga ito habang maingat na lumapit si Beno sa pinto at sinilip ang mga tao sa labas ng balkonahe. Nakita niya ang 5 tanod ay may mga dalang batuta. Ganon din ang kulungan ng ibon na gawa sa bilog na kawayan. Galit na galit siyang napatingin sa gawin ni Jong na namumutla ang labi. Bakas sa muka ang matinding pag-aalala. Hindi ka talaga mapagtataguan ng lihim. Naisip mo ba dahil sa ginawa mo, tayong dalawa mga pahamak, maging si Lolo? Hala, bakit kasama ako? Ikaw lang umuli sa ibon na yan, ano? Bakit mo ako idadamay? Kaya ba malakas ang loob mo magsabi sa mga magulang mo? Dahil iniisip mong ako lang ang mananagot sa mga nangyari? Lumabas din ang totoo mong kulay. Pwes, hindi nila makukuha sa akin ang ibon na to. Magkakamatayan muna kami. Magulang ko ang pinagbabantaan mo, tol. Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang nagsimula nito, Jong. Ipagtatanggol ko lang ang ibon. Hindi ito mapupunta sa gahaman mong ama. Ipagpapalit mo 10 taon natin pagiging magkaibigan, tol. Nang dahil lang sa pesting ibon na yan. Yun na nga Matagal na tayo magkaibigan. Pero inilaglag mo ko. Lumabas ka sa kwarto ko. Sige na. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Isama mo sa pag-uwi mo ang ama mo. Baka kung ano pang magawa ko sa'yo, hindi na rin tayo magkaibigan. Wala kang kwenta. Hindi ka totoong kaibigan. Mas mahalaga pa sa'yo ang ibon na yan. Dala ng bugso ng damdamin, nabigwasan ni Beno ng malakas na suntok ang kaibigan. Kaya't pasadsad itong natumba sa sahig na gawa sa kawayan. Nasugatan ito sa likod na lalong ikinatanim ng tingin nito. Halos masira ang pinto sa lakas ng pagkakabalya nito sa dingding ng pintuan. Nagtatakang napatitig si Jong sa braso ni Beno na may sugat. Baka sa mukha nito ang pag-aalala nang mapansin ang kakaibang lakas ng kanyang kamao. Teka! Paano nangyari yun? Lumayas ka na! Hindi ko kailangan ng kaibigan tulad mo! Traidor ka! Pabalyang isinara ni Beno ang pintuan ng kanyang kwarto. Sa huli, nakaramdam siya ng pagsisisi dahil nasaktan niya ang kanyang kaibigan. Nanginginig ang kanyang buong katawan sa galit. Maya-maya pa ay naririnig na niya ang malalakas na sigawan at sagutan ni na Lolo Tulip at Kapitan Tasyo. Alam niyo naman, Lolo Tulip, na ipinapatupad ko lang ang batas sa akin na sasakupan. May karampatang parusa ang manghuli sa mga ibon sa gubat. Kailangan isurrender yan sa kinauukulan. Nasaan ba ang apo niyo? At siyang kakausapin ko? Tara na po, tay. Wala po dyan si Beno. Ipokrito! Huwag mo akong pipigilan! Narinig mo naman siguro ang sinabi ng iyong anak. Wala dito si Beno. Kung gusto nyo, sa ibang araw na lang kayo bumalik. Hindi ako naniniwalang wala dyan si Beno. Malamang, nasabihan na kagad ng magaling kong anak, kaya nakapagtago na. Ito ang tatandaan nyo. Hindi nyo pag-aari ang ibon. Mas lalong hindi mo pag-aari. Kaya makakaalis ka na. Hindi yung parang ang hari na bigla na lamang susugod dito. Kasama pa mga alipores nung walang silbi. Abat, lintik na ito Talagang sinusubukan mo ko. Alam kong tinatago mo ang apo mo. Huwag kang mag-alala. Babayaran ko naman ang pagkakahuli sa ibon. Kakaiba raw kasi ang itsura nun. Sabi ng anak ko.
Huwag mo nang bilugin ang ulo ko, Kapitan. Hindi ako naniniwala sa'yo. Mula sa silid ni Beno ay rinig na rinig niya ang palitan ng sagutan nila Lolo Tulip at Kapitan Tasyo. Muli niyang sinilip ang kanyang lolo sa labas ng balkonahe. Saktong nahuli niyang sumenyas si Kapitan sa mga kasama nitong tanod papunta sa kanyang silid. Mabilis niyang kinuha ang ibon saka binulungan na parang nakakaintindi ito sa mga sasabihin niya. May wagang ibon. Kailangan mong umalis pansamantala. Bumalik ka rito mamayang gabi. Sikapin mong hindi ka nila makita ha. Huwag kang papahuli sa kanila. Patawarin mo ko sa mga nagawa ko sa'yo. Halos manlaki ang mga mata ni Beno nang lumipad nga ito paitaas. Nahabol pa niya ng tanaw ang ibon na pinadaan niya sa bintana. Saktong nakaalis ito nang pumasok ang mga tanod sa kanyang silid. Mabilis din ang pagsilip nito sa bintana pero wala nang naabutan ang mga tanod. Kinuwelyuhan siya ni Kapitan Tasyo habang pinanlalakihan din siya ng mga mata. Pero nabitiwan din siya nito sabay bigwat sa kanya ng suntok sa muka. Pero nasalo niya ang kamao ni Kapitan Tasyo. Patulak niyang binitiwan ang kamao nito. Igilan mo ako, Kapitan. Wala kayong karapatang pumasok sa bahay namin na walang pahintulot. Malino na paglabag sa karapatang pantaong ginagawa niyo ah. Alam mo yan, Kapitan. Dahil ikaw ang punong barangay dito, hindi ba? Parang natauhan na napaatras si Kapitan Tasyo. Nang makabawi sa pagkapahiya, ay dinuro siya ng hintuturong daliri nito. Maya-maya pa, ay pumasok ang kaibigan niya at si Aling Marcia. Tara na, Tasyo. Sa palagay ko wala na rito ang hinahanap natin. Sabi ko naman po sa inyo wala nga po talaga dito, Tay. Pinakawalan na po niya yung kagabi pa. Mula sa harapan ni Beno, malakas na sinuntok ni Kapitan Tasyo si Jong. Bumagsak ito sa sahig at paulit-ulit na pinagsisisipa ang kaibigan sa sikmura nito. Kahit namimilipit sa sakit, ay parang wala itong pakialam. Tuloy lang ito sa pagbayo sa katawan ng kaibigan. Kahit masaktan ng anak, ay parang walang makakapigil kay Kapitan Tasyo. Bakas naman sa muka ni Lolo Tulip ang pag-aalala para kay Jong. Nakuyom na lang nito ang sariling kamao. Maging si Aling Marcia ay gumuhit lang ang ngiti sa labi na wala ring pakialam sa pambubugbog ng kapitan sa sarili nitong anak. Tama na po, Tay! Tama na po! Tama na! Wala ka talagang kwenta! Inutil ka! Tara na mga kasama! Hoy, ikaw, Beno. Hindi porke umalis kami ay nakaligtas ka na, ha? Alam kong itinatago mo ang ibon. Hindi kami titigil hanggat hindi namin nakukuha ang nilalang na yon. Ganun ba? Kung ganun, maninigas ka na lang sa kakahanap. Wala kang karapatan sa ibon na yon. Ibabalik ko siya sa gubat. Hindi siya sa'yo. Mabilis na umalis sila Kapitan habang si Jong ay paubo-ubong bumangon mula sa pagkakalugmok sa sahig. Si Lolo Tulip naman ay nag-aalangang tinulungan niya si Jong. Hindi mo man lang ba tutulungan ang kaibigan mo, Beno? Tama lang sa kanya yan. Kung di siya nagsumbong sa magaling niyang ama, hindi niya sasapitin ang bagay na yan. Sinasabi mo bang tama lang ito sa kanya? Tama ba? Paano kung kapatid mo siya? Pababayaan mo pa rin bang bugbugin siya na walang kwenta niyang ama? Hindi ako natutuwa sa ginawa niya, Lolo. Akala ko po ba wala tayong dapat pagkatiwalaan? Tama lang yan sa kanya. Para magtanda siya. Napakadaldal. Kahit na, kaibigan mo pa rin si Jong. At hindi mo rin naman alam kung ano talaga ang tunay na nangyari. Tama na po, Lolo Tulip. Ayos lang naman po ako. Kumusta ka, Jong? Masakit pa ba? Masakit lang po ng konti. Sanay naman na po ako sa pambubugbog ng tatay sa akin. Huwag na po kayo mag-alala. Matagal ka na bang sinasaktan ng tatay mo? Abay, pasensya ka na, ha? Hindi kita natulungan kanina. Nagulat kasi ako. Hindi ko alam na malupit pala sa'yo si Tasyo. Maging ang iyong ina na wala man lang ginawa para awatin ang iyong ama. Aalis na lang po ako. Salamat po, Lolo.
Pasensya na po talaga. Simula po sa araw na to, hindi na po ako babalik dito. Paika-ikang humakbang si Jong palabas sa pintuan ng silid. Lalo yung nagdulot ng awa para kay Beno. Nakita niyang may dugo ang hita nito. Natatandaan niyang sugatan ito dahil sa kagat ng aso kahapon. Sandali, Jong. Dumito ka muna sa bahay. Pagamot mo kay Lolo ang dumudugong sugat mo. Diyos ko! Umaagos ang dugo sa hita mo, Jong! Ito pa ba ang sugat na kinagat ng aso? Inalis mo ba ang tambal? Pinaalis po kasi sa akin ni nanay. Hindi raw po bagay sa isang lalaking umiinda ng sakit ng sugat. Kaya nga po, napilitan po ako magtapat ng tungkol po dun sa ibon. Dahil nakita nila ang sugat ko. Kahit na itinago ko po, nalaman po nilang dumudugo ang hita ko eh. Pasensya na talaga, Beno ah. Hindi ko naman talaga sinasadyang sabihin sa kanila ang tungkol sa ibon eh. Sige na, kalimutan mo na yon. Ang mahalaga, hindi nila nakuha ang ibon. Teka! Nasaan pala ang batibot? Elo, wala na po kasi akong pagpipilian kanina eh. Umasa na lang po ako na maiintindihan niya po ang sinabi ko. Sana po, bumalik siya mamayang gabi. Sana nga. Naiintindihan niya ang ating lengguwahe. Siya nga pala, maupo ka muna dito, Jong, at gagamutin ko ang sugat mo. Medyo nangingitim na at namamagana ang hita mo. Baka magkaroon ka ng impeksyon. Pagsapit ng gabi, ay matyagang hinintay ni Beno ang pagbabalik ng ibon. Ilang minuto pa siyang nakaabang sa bintana, habang si Jong naman ay nakatulog na sa kanyang higaan. Hindi na ito nakauwi dahil sa mataas na ang lagnat nito. Idagdag pa ang sakit ng pambubugbog ni Kapitan Tasyo dito. Ilang saglit pa ang lumipas ay kitang-kita niyang lumilipad papalapit sa kanyang kinaroroonan ang ibon. Huminto ito ng katulad sa huni ng kilyawan bago dumapo sa nakaangat niyang braso. Dala ng tuwa, mahigpit niya itong niyakap. Lolo! Lolo, bumalik po ang ibon! Tama ka, Apo. Nakakaintindi nga siya. Alam niya ang lengguwahe natin. Parang nararamdaman ng ibon ang masaya nilang pagsalubong dito. Kaya naman, pumuni ito ng malakas. Nagising si Jong na natutulog sa katre. Napabalikwas ito ng bangon nang makita ang magandang ibon na hawak ni Beno. Kaya lang, nang lumapit si Jong, ay bigla na lang lumipad ang batibot at humuni ng nakakatakot na tunog na parang isang uwak. Ano nangyari? Bakit bigla siya natakot sa paglapit ni Jong? Samantalang dalawa kaming nakahuli sa kanya. Makahulugan rin ang naging tingin ni Lolo Tulip, pero hindi ito nagsalita. Sa halip, malungkot itong tumingin sa impapawid kung saan ay palibot-libot na lumilipad ang malaking ibon. Patuloy pa rin ito sa paglikha ng nakakakilabot na huni ng isang uwak. Biglang lumiwanag ang kulay nito habang nasa ere. Lolo, ano po ang ibig sabihin ng nakikita kong kulay asul na liwanag na bumabalot po sa buong katawan ng batibot? Isang panganib. Bilisan nyo. Isarado nyo ang bintana at pintuan. Teka po, Lo. Kailangan ko na pong umuwi. Hindi ko po alam na nakatulog po ako. Mapapagalitan na naman po ako ng aking ama. Hindi ka pwedeng umalis, iho. Mapanganib ang gubat ngayon. Isang palatandaan ng liwanag na nagmumula sa katawan ng batibot. Hindi nagawang ituloy ni Beno ang iba pa niyang sasabihin nang biglang nasira ang pintuan sa balkonahe. Pinilit ni Lolo Tulip na harangan ng katre ang pinto ng kanyang silid. Saka kinuha ang itak nitong nakasabit sa dingding. Si Beno naman ay inihanda ang tirador. Naglagay din siya ng mga balang bato sa kanyang bulsa. Pinakiramdaman niya ang paligid. Panay ang kaluskos ng kanilang dingding. Nang nilalang na nagpupumilit pumasok, maging sa bintana, walang tigil ang pagpukpok at pagsira sa kandado nito. Teka! Ano ba nangyayari? Sinasalakay tayo ng mga aswang na wakwak. Ano? Hindi ko kayo maintindihan eh. Saka na lang namin ipapaliwanag ni Lolo. Kailangan natin makaalis dito bago nila mapasok tayo. Lolo, dito po tayo dumaan sa bintana. Dali! Bilisan nyo! Bago pa nila masira ang pinto at dingding.
Nauna nang tumalon si Lolo Tulip sa bintana. Kasunod sina Beno at Jong. Mabilis nilang tinakbo ang daan papunta sa gubat. Yun lang ang tanging daanan para makarating sa bayan at makahingi ng tulong. Malalaki ang mga akbang ng kanilang paa na parang hindi na nalapat ang kanilang talampakan sa lupa. Nahuhuli sa pagtakbo sina Jong at Lolo Tulip. Nahabol ang hininga. Hindi pa sila nakakalayo nang palibutan sila ng mga asong ligaw. Maya-maya pa ay nagsaan yung tao ito na may nakakatakot na itsura. Mataas ang tenga na halos lumampas sa ulo nito. May mahahabang pangil na parang sa paniki. Maging ang kulay ng mga mata, mapupula na parang sariwang dugo at mistulang nagbabaga. Tumutulo ang malapot nitong laway. Umaalingasaw din ang mabahong amoy nito na halos ayaw tanggapin ng kanilang sikmura. Ipinakita nito kung paanong nilalapa ang katawan ng baboy ramo. Winakwak nito ang tiyan ng hayop habang hinuhugot ang lamang loob. Sa kanilang takan na halos simutin ang tumutulo na dugo. Jong! Ilayo mo dito si Lolo! Ipapakita ko rin sa halimaw na to ang kakayahan ng aking mutya! Iniangat ni Beno ang hawak na tirador. Saka malakas na hinila ang goma. Pinatamaan niya agad ang ulo ng aswang, pero hindi niya inaasahang masasalo nito ang batong ibinala niya. Kung ibang gustong gawin, kundi ang mapatay ang binatilong ito. Subukan mo! Nang makita mo ang hinahanap mong halimaw ka! Tumawa ng malakas ang halimaw, saka muling nagsalita habang pinupunasan ng likod ng palad nito ang dugong nakadikit sa kulubot nitong balat sa pisngi. Isuko nyo na ang ibon. Wala na tayong pag-uusapan pa. Beno! Bakit pati sila ay gusto makuha ang ibon? Anong meron kay Batibot? Hindi siya pangkaraniwang nilalang. Isa siyang gabay na magtuturo sa mundo ng mga diwata. Kaya nakikiusap ako. Ilayo mo si Lolo dito. Hindi na kailangan. Hindi tayo dapat maghiwa-hiwalay. Dahil sa palitan ng pag-uusap nina Beno at Lolo Tulip, hindi nila namalayang nakalapit na ang aswang na wakwak. Nahablot nito ang damit ni Beno, saka ibinalibag siya sa damuhan. Naramdaman niya ang matigas na puno na tumama sa kanyang katawan. Halos mapaigik siyang bumagsak sa lupa. Ang iba namang mga aso ay sumugod na rin sa kinaroroonan ni Jong at Lolo Tulip. Kahit matanda na, ay hindi pa rin maitatago ang liksi ng katawan ng matanda. Bawat pagwasiwas ng hawak nitong itak ay bumubulagta ang katawan ng mga halimaw habang bumubula ang bibig. Nagkikisay na nakatirik ang mga matang parang nakainom ng lason. Si Beno naman, na halos hindi na makatayo, ay mas nauna pang magtaka kung bakit mabagal siyang kumilos. Saka lang niya napansing nawawala ang suot niyang mutya ng diwata. Kahit nagkakagulo na sa kanyang paligid, ay pinilit niyang hanapin sa damuhan ang kwintas. Sa kanyang pagyuko, ay bigla na lamang siyang nilundagan ng kulay itim na aso sa kanyang likod. Bumaon kagad ang pangil nito sa kanyang balikat. Lumapit pa ang isang kulay puting asong gubat na kumagat rin sa kanyang binti. Ramdam na ramdam niya ang pamamanhid ng kanyang kalamnan dahil sa malalalim na sugat niya sa katawan. Bumagsak siya sa lupa, na pilit nakikipagpambuno sa mga nagwawalang aso habang nasa ibabaw ng kanyang katawan. Naririnig pa niya ang malalakas na tawa ng pinuno ng aswang hanggang sa nagsaibo na ito at lumipad sa impapawid. Beno! Tumayo ka! Lumaban ka! Gamitin mo ang mutya! Wala na po sa akin ang kwintas, Lolo! Hindi na mahalaga yun! Ang kailangan ay makahanap tayo ng lugar na mapagtataguan para magamot na mga sugat mo sa balikat at binti. Ba't hindi ang pagdurugo, Beno? Indikasyon na malalim ang baon ng pangil ng mga halimaw na yun. Pahila siyang pinagtulungan at buhatin ni Jong at Lolo Tulip. Masakit ang kanyang hita at balikat, kaya halos mapaiyak siya kapag hindi sinasadyang magalaw nito ang mga tama ng kagat. Panay ang lingon sa paligid ng dalawa. Maya-maya pa ay lumitaw ang isang malaking kulay itim na aso. Nakangisi itong papalapit sa kanilang kinaroroonan.
Dahan-dahan ang ginagawa nitong pagakbak na para bang sinasabing tumakbo sila hanggat may lupa. Paanong nawawala ang mutya ng diwata? Ilang beses ko ba sinabi sa'yo na ingatan mong mabuti yon? Ang iba pang mga sasabihin ni Lolo Tulip ay biglang huminto. Nang mula sa kakahuyan ay dumating ang isa pang nilalang na kahawig ng paniki. Bigla nitong tinalon ang asong nakahandang sumugod sa kanila. Para silang mga nag-aagawan sa kanila na ayaw magpatalo sa isa't isa. Bilisan natin, Lolo! Umalis na tayo dito! Para silang mga nauulol na aso nag-aagawan sa kapirasong karne! Sige na! Iwan niyo na ako dito! Iligtas niyo na, Lolo, ang sarili niyo! Pabayaan niyo na ako! Kailangan kong mahanap ang mutya dito! Huwag mo munang isipin ang mutya, iho! Kailangan makaalis na tayo dito! Hindi sila nababawasan! Para silang lalong dumadami! Pinagtulungan na ni Jong at Lolo Tulip na buhatin si Beno. Pero huli na dahil nakita nilang napapalibutan na sila ng mga nilalang na may anyong paniki. Nakalitaw ang mahahabang pangil na panay ang pagaspas ng pakpak na parang lumilipad pa rin. Kahit nakalapat ang mga paa sa lupa, sabay-sabay na sumugod ang mga halimaw sa kanilang kinaroroonan nang bigla silang nakarinig ng pamilyar na huni ng isang ibon. Hindi nakapagsalita si Beno nang mula sa impapawid ay pabulusok na inatake ni Batibot ang mga hayop na nakapalibot sa kanila. Katulad sa nakaraang pangyayari, nanigas ang ilang mga aso at paniki nang makita ang ibon. Kanya-kanyang lipad na hindi malaman ang gagawin. Lo, tingnan niyo po! Yan po yung ikinuwento ko sa inyo ng isang araw. Natatakot po sila sa ibon. Saka naninigas sa kanilang mga katawan na parang nasasaktan sila sa malakas na huni ni Batibot. Parang ang epekto ng huni ng ibon sa kanila ay kasing sakit ng kutsilyong bumabaon sa kanilang tenga. Dahil yan ang taglay na kapangyarihan ng ibon. Ang mabuti pa, doon muna tayo pumunta sa kuwebang madalas kong tambayan noon kapag masama ang panahon. Parang walang nangyaring paika-ika ang naging paglakad ni Beno habang nararamdaman niya ang pagsunod sa kanila ng ibon. Lumilikha pa rin ito ng malakas na tunog habang lumilipad sa impapawid hanggang sa nakarating na sila sa pintuan ng kuweba. Inalis ni Lolo Tulip ang mga nakaharang kahoy sa pinto ng kuweba na parang mistulang rehas, habang ang mga ligaw na damo na nasa pinto ay hinawi rin ito. Pagpasok nila sa loob ay nakita ni Beno ang maraming estante na puno ng mga iba't ibang klaseng mga bote. Nagtataka siyang napatingin sa matanda, maging si Jong. Hindi rin ito makapaniwala sa lugar na pinagdalhan sa kanila ni Lolo Tulip. Ito ang lihim kong taguan noon. Sa tuwing nasusugatan ako ng mga aswang na nakakalaban ko, nandito lahat ang mga kakailanganin natin panlaban sa mga aswang. Mahirap gamitin ang tirador dahil hindi ko inaasahang mas malalakas na ngayon ang mga nilalang ng dilim. Lolo Tulip, totoo pala talagang isa kayong antingero na madalas namin pinag-uusapan at pinagtatawanan pa nga ni Beno. Lo, sobrang sakit po ng sugat ko. Pero mas interesado po ako malaman kung para saan po mga boteng yan na may laman po na iba't ibang kulay ng likido sa loob. Ganon din po mga armas na nakasabit sa dingding ng kuweba. Alam mo, Beno, buong buhay ko, naubos sa paghahanap ng mga aswang na pumatay sa mga magulang ko, maging ng aking anak. Pero hanggang ngayon, bigo pa rin akong mahanap ang katawan ng iyong ama. Pagkatapos ng masaklap ng pangyayaring yon. Sabi niyo po, patay na ang aking mga magulang. Ano po bang totoo? Sa tingin ko, ay hindi pa ito ang tamang panahon, Beno, para malaman mo kung ano ang katotohanan sa pagkawala ng iyong mga magulang. Baka hindi ka pa handang tanggapin ang maririnig mong sasabihin ko. Kailan po ang tamang panahon, Lo? Kapag patay na po ako? O di kaya patay na kayo? Matagal na pong panahon na itinago niyo sa akin ang katotohanan, Lo. Ito na po ang takdang oras para malaman ko ang mga nangyari. Marami po akong gustong itanong sa inyo, Lo. Bakit hindi niyo po ako sagutin? Inayos muna ni Beno ang kanyang upo sa upuang yari sa malaking bato. Saka muling tumingin sa matanda
habang nananatiling nakatayo si Jong sa tabi niya. Ang totoo niyan, Apo, sinalakay kami ng mga aswang na wakwak ng 2 taong ka pa lamang. Noon ay isang mahusay na manunugis ng aswang ang iyong ina. Pero nakuha ka ng mga halimaw na yon. At bilang kapalit ng kalayaan mo, Apo, kailangan itong gilitan ng sariling leeg sa harap nila para makaligtas ka. Nasaan po si tatay nun? Bakit hindi po niya tinulungan si nanay? Usap-usapan na hindi raw normal na tao ang iyong ama. Hindi raw siya kauri natin. Magmula ng panahong yon, nawalan na ako ng balita sa kanya. Teka po, isang diwata po ba ang ama ni Beno? Tama ka, Jong. Pero hindi ko pa napapatunayan dahil bigla siyang nawala nang mangyari yon sa nanay mo. Ito ang dahilan kung bakit hindi ko magawang may pagtapat sa iyo, totoo, Apo. Ayaw kitang masaktan at sisihin mo ang iyong sarili. Isinakripisyo po ni nanay ang buhay niya para sa akin. Ano pong gusto niyo maramdaman ko, Lo? Namatay po siya ng dahil sa akin. Tapos, nawawala po ang aking ama. Kung totoong diwata po ang aking ama, nangangahulog ang may dugo po akong diwata. Wala, Apo. Sapagkat dito kay sinilang, matapang ang dugo ng mga tao. Kaya kahit naiiba ang iyong ama, hindi mo pa rin sila katulad. Saka lang naramdaman ni Beno ang paghapdi ng kanyang mga sugat. Bigla rin ang panginginig ng kamay at kalamnan na hindi niya mapigilan ang abnormal na pagtirik ng kanyang mga mata. Lolo, ano po nangyayari kay Beno? Hindi niya nakayanan ang paggapang ng lason ng laway ng mga aswang na kumagat sa kanya kanina. Naririnig ni Beno ang usapan ni Jong at Lolo Tulip habang naninigas ang kanyang panga. Walang boses ang lumalabas sa kanyang bibig kahit gusto niyang magsalita para humingi ng tulong. Nakita niya rin ang tarantang pagkuha ng matanda sa isang boteng may kulay itim na likido. Binuksan nito ang takip at ipinainom sa kanya ang laman. Nang lumapat yon sa kanyang bibig, gumuhit ang pait at anghang hanggang sa kanyang lalamunan. Lalo siyang nahirapang huminga, kaya naman hindi niya namalayang bumabaon ang kanyang kuko sa sarili niyang palad. Konting tiis lang, mawawala din ang paninigas ng iyong katawan kapag nalabanan ng abdo ng kobra ang lasong kumakalat sa dugo mo. Lolo Tulip, kung hindi niya po mapigilan, ano po mangyayari sa kanya? Tuluyang magiging isang aswang na mas mabangis pa sa mga wakwak na umatake sa atin kanina. Kailangan mahanap ang mutya ng diwata. Malaki ang maitutulong nito para matanggal ang epekto ng kagat ng aswang. Lolo Tulip, maliban po sa epekto, ano pa po ba magagawa ng mutya kay Beno, Lolo? Kaya nitong mapigilan ang pagiging isang halimaw ni Beno. Unti-unting naramdaman ni Beno ang pagluwag ng kanyang hininga. Hindi niya akalaing mararanasan niya ang sakit ng epekto ng laway ng aswang sa kanya. Kinabukasan ay nangihinang bumangon sa pagkakahiga si Beno. Iginala niya ang kanyang paningin sa paligid ng kuweba. Nakita niyang wala na ang kaibigan. Dahan-dahan siyang tumayo para hindi magising si Lolo Tulip. Maingat ang kanyang pagakbang papunta sa pintuan. Pagbukas niya ng harang ay sumalubong sa kanya ang maaliwalas na paligid. Maging ang lunti ang mga dahon ng puno ay nakadagdag sa magandang tanawin. Pero mas nagulat siya sa biglang pagdapo ng ibon sa kanyang balikat. Lalo na nang makita niya ang mutya ng diwata sa tuka nito. Ang husay mo! Nakuha mo ang nahulog kong mutya! Saka, salamat pala at nakaligtas ka. Iniligtas mo rin ang buhay namin kagabi. Isang malakas na huni ang itinugon ng ibon sa masayang si Beno. Hinaplos niya ang balahibo nito sa ulo bago niya isuot ang kwintas sa leeg. Naramdaman niya ang paglapit ni Lolo Tulip sa kanyang tabi. May dala itong mahabang itak, saka iniabot sa kanya. Ito ang ginamit ng iyong ina sa paggilit sa sarili niyang leeg para iligtas ka. Gusto kong ito ang gamitin mo laban sa mga aswang na pumatay sa nanay mo. Bigyan mo ng hustisya ang pagkamatay ni Soledad. Yan ang totoong pangalan ng iyong ina.
Bakit ngayon nilang po ipinagdapat sa akin ang buong katotohanan, Lolo? Dapat sana, nang makaharap ko ang halimaw na yon, ay inalisan ko na rin siyang ulo. Kagaya ng ginawa nila sa aking ina. Nasa akin na po ang mutya ng diwata ngayon. Si Batibot po mismo nagbalik sa akin. Aasahan ko na mamayang gabi, Apo. Muli tayo sasalakayin ng mga aswang na wakwak. Hindi malabong matuntun nila kagad tayo sa kuwebang ito. Matalas ang pang-amoy ng mga aswang. Kaya ihanda mo ang iyong sarili. Alam kong ito na ang huling pagkakataon na may sauli na ang ibon at ang nawawalang mutya ng mga diwata para hindi na lumaganap ang kadiliman sa baryong ito. Hindi na sumagot si Beno sa mga sinabi ni Lolo Tulip. Naramdaman niya ang papalapit na yabag ni Jong. Alam niyang narinig ni Jong ang kanilang mga pinag-usapan. Pagsapit ng gabi, matyagang naghihintay si Beno sa pagdating ng mga aswang na pilit umaagaw sa suot niyang mutya. Ilang minuto bago sumapit ang 12:00 ng hating gabi, kung saan maliwanag ang sikat ng bilog na buwan. Malaya niyang nakikita ang mga kilos sa paligid. Hindi nga nagtagal, lumitaw ang mga wakwak. Ang iba ay galing sa impapawid na bumaba sa lupa. Lahat ay nakatayo sa kanilang harapan. Nagulat sila nang bigla itong nagsaan yung tao at nakilala ni Jong ang kanyang mga magulang. Nay! Tay! Isa kayong mga aswang na pumapatay sa mga tao rito! Huwag kang makialam dito. Ang kailangan namin ay ang ibong nasa balikat ni Beno. Bakit hindi po ako makikialam, Nay? Mga aswang kayo! Kung ganon, kayo pala ang pumatay kay Soledad. Alam mo, Tanda, kung ano ang totoo. Siya ang gumilit sa sarili niyang leeg. Huwag mong ibintang sa amin ang katangahan ng anak mo. Nang marinig ni Beno ang mga sinabi ni Kapitan Tasyo, susugod na sana siya para patayin ang mga nakatayong aswang sa harapan nila nang biglang lumipad ang ibon at lumikha ito ng kulay asul na liwanag sa ere. Isang nakakapangilabot na paghuni ang ginawa nito na parang nasasaktan at galit na galit. Mahigpit na hinawakan ni Beno ang kanyang itak, saka patakbong sumugod sa mga kalaban. Papatayin ko kayo! Huwag, Beno! Mga magulang ko pa rin sila! Hindi nakinig si Beno sa sinabi ng kanyang kaibigan. Galit na galit siyang lumapit sa mga halimaw na sumalubong rin sa kanya ng pag-atake. Mabilis ang naging kilos niya dahil ang gusto niya ay makaganti sa ginawa nito sa kanyang ina. Habang ang ibon naman ay inaabangan ang mga halimaw na nag-anyong ibon din, at ito mismo ang pumapatay sa pamamagitan ng malakas nitong pagtuka at masakit nitong paghuni. Kapag bumabagsak naman sa lupa, ay sasalubungin ni Lolo Tulip ng bala ng bato ng kanyang tirador. Si Jong naman na walang ginawa kundi ang awatin si Beno at makailang beses na nakakatikim sa kanya ng suntok. Kaya't napapatihaya ito sa damuhan at natatagalang makabangon. Biglang nagsaan yung paniki si Kapitan Tasyo, maging ang mga dati nitong nakasamang tanod. Mabilis niyang inakyat ang mga puno para pigilan ito sa paglipad. Sa kamataas na tinalon ni Beno ang katawan ng papatakas na si Kapitan. Tinaga niya ito sa tiyan gamit ang itak, kaya kasama rin siyang bumagsak sa lupa. Akma na sana niyang gigilitan ito sa leeg nang biglang sumigaw ng malakas si Jong. Wag! Wag mo papatayin si tatay! Nakikiusap ako sa'yo, Tol! Palayain mo sila! Narinig mong pinatay nila ang nanay ko. Na dahil sa kanila, nasira ang pamilya ko. Naulila ako sa mga magulang. Kaya't papatayin ko siya. Ano kung ibang hinangad doon, kundi ang makuha mo tiyang ipinagkait sa akin ng iyong ama. Kung nakipagtulungan lang si Soledad, hindi niya sasapitin yon. Para ano? Para magamit yun sa paggawa ng kasamaan? Wala kayong ibang ginawa, kundi ang pumatay ng mga tao. Wala kaming pinapatay na tao. Mga hayop lang sa kagubatan na kinakain namin. Ang nangyari sa iyong ina ay kagagawan niya mismo. Dahil pumapatay kayo ng hayop na siyang inaalagaan ng mga diwatang nagbabantay dito sa ating kalikasan. Kinuha niyo si Beno at inutusan niyo siyang magpakamatay para lang sa kaligtasan ng aking apo. Kaya kayo
Kayo pa rin ang pumatay sa aking anak! Biglang namula ang mga mata ni Kapitan Tasyo at bigla nitong sinugod ang nakatayong si Lolo Tulip. Kinagat nito ang leeg ng matanda na ikinagulat ni Beno. Mabilis siyang kumilos para saklolohan si Lolo Tulip. Matagumpay niyang natanggal ang pagkakakagat nito sa leeg ng matanda. At maya-maya pa, isang orasyon ang kanyang binitiwan. Gurembuno! Esperfun! Lenurin! Biglang nagliwanag ang suot niyang mutya na kahit siya lang ang nakakakita, alam niyang may epekto ang liwanag sa mga aswang na nasa kanilang paligid. Ang hindi niya alam, ang mga nabanggit niyang orasyon ay pagbubukas rin ng lagusan papunta sa kabilang mundo ng mga diwata. Si Batibot na nakikipaglaban pa rin sa mga aswang sa kalawakan ay biglang nanghina at nahulog sa lupa. Saktong bumagsak ito sa tapat ni Beno, habang si Kapitan Tasyo naman ay nanginginig na ang buong katawan, habang nakatirik ang mga matang bumubula ang bibig. Nilalabasan din ng mga dugo sa bibig at tenga. Ang mga natitirang wakwak ay isa-isa ring bumagsak sa lupa, habang ang nag-iisang si Aling Marcia ay nagulat sa mga nangyayari. Umatungal ito ng malakas na nagpalipad sa mga natutulog na ibon. Nilapitan ni Jong ang wala ng buhay na si Kapitan Tasyo. Tay! Tay, gumising ka! Tay, wag mo akong iwan! Huwag mong iyakan ang mga taong sumira sa buhay niyo magkapatid. Hindi mo siya totoong ama. Kaya simula pagkabata ay naging malupit na sila sa'yo. Matagal ko nang alam na ikaw ang nawawalang anak ni Soledad. Kahit kailan, hindi maaari magkaanak ang mga aswang na wakwak. Nagpaparami lang sila sa pamamagitan ng pag-ampon ng mga anak ng kanilang napapatay. Mangyaring kinuha ka sa kamay ng iyong ama at ipinagkalat sa buong baryo na anak kanila. Ito ay para hindi sila paghinalaang mga aswang. Ang ibig niyo pong sabihin, Lolo? Tama ang narinig mo, Beno. Kapatid mo si Jong. Ang kanyang mga nakagisnang magulang ay mga aswang na pumapatay ng tao. Walang katotohanang hayop lang ang kanilang pinapatay. Nasasabi nila yon dahil lahat ng kanilang mga nakikitang hayop na madalas nilang kainin ay mga totoong tao. Wala silang kaalam-alam na nililin lang sila ng kanilang sariling paningin. Malakas ang naging pagtawa ni Aling Marcia, kaya naputol ang mga ibang sasabihin ng matanda. Hawak nito ang nangihinang katawan ng isang lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Beno dahil natandaan niya na si Batibot ang nakita niyang nahulog sa lugar na yon. Sinong mag-aakala na ang diwatang ito pala ang ibon na matagal na naming hinahanap? Roy! Sinong Roy, Lolo? Ang amang matagal mo nang hinahanap. Nagbalik bilang isang ibon. Pinatay niyo ang asawa ko. At magiging kabayaran nito ay ang buhay rin ng pesteng diwatang ito. May mga sugat si Mang Roy kaya hindi ito makakilos. Mula sa pagkakasakal ni Aling Marcia, konting galaw lang nito, maaaring bumaon ang matutulis itong mga kuko sa leeg ni Mang Roy. Napapalunok ng laway si Beno habang nag-aalalang nakatingin sa ama. Dahan-dahan siyang lumapit dito. Huwag mo siyang sasaktan! Kayo ang unang pumaslang sa nanay ko! Kaya wala kang karapatang kumuha ng bayad sa lahat ng mga nagawa ko! Pati ang kapatid ko! Kinuha niyo at pinahirapan! Kaya pala, hindi ko man lang kayo nakita nag-aalala para sa kanya! Dahil mga halimaw kayo! Ibigay mo sa akin ang suot mong mutya. Kaya pala hindi ka namin matalo-talo. Dahil suot mo ang mutya ng diwata. Huwag! Huwag mong ibibigay sa kanya ang mutya. Dahil kung hindi, hindi na maibabalik ang dating katahimikan ng ating baryo at tuluyang mawawala ang mutya. Matagal nang nawawala ang kwintas na yan. Ito rin ang dahilan kung bakit dumadami ang mga halimaw na nabubuhay sa baryo natin. Pero, paano po ang ama ko, Lolo? Akma na sanang ibabaon ni Aling Marcia ang mga kuko nito sa leeg ni Mang Roy nang biglang lumiwanag ang suot na mutya ni Beno. Kasabay ang pagdilaw ng mga mata ni Mang Roy. Malakas na umihip ang hangin. Biglang natumba si Aling Marcia. Sinamantala ni Beno ang pagkakataon na yon.
Dilampot niya ang itak, saka itinarak ang itak sa dibdib ng aswang. Hindi pa siya nasiyahan at itinulak pa niya pabaon ang itak. Sabay gilit sa leeg nito. Nakita niya ang pagpikit ng mga mata ni Jong habang umiiyak. Alam niyang nasasaktan ang kaibigan sa sinapit ng mga nakagisnan nitong mga magulang. Ang mga nakatayong ibang wakwak naman ay nag-anyong asong gubat. Tumayo siya at hinabol ang mga natitirang aswang hanggang sa maubos niya ito at sabay-sabay ding bumagsak sa lupa. Lumikha muna ang mga ito ng nakakatakot na pag-angin na parang mga nauulol na hayop bago nawalan ng buhay. Saka lang din naramdaman ni Beno ang pananakit ng kanyang mga sugat. Si Lolo Tulip naman ay tinatakpan ng palad ang nasugatan nitong leeg kanina. Tanging ang maririnig na lang ay ang mahihinang iyak ni Jong. Dahan-dahang tumayo si Mang Roy at lumapit kay Beno. Mahigpit siyang niyakap ng kanyang ama habang umiiyak. Kahit hindi ito magsalita, alam niyang isa yung pamamaalam para sa pagbabalik nito sa totoo nitong mundo. Nakikita niya ang liwanag na gumuhit sa katawan ng puno ng balete. Marahil ito ang lagusang tinutukoy ni Lolo Tulip. Ay, iiwan niyo ulit kami ni Kuya Beno? Tangulang ang naging tugon nito sa kanya. Niyakap ng mahigpit si Jong. Iniabot ni Beno ang suot niyang kwintas sa kanyang ama. Nang tanggapin nito ang mutya, ay biglang nagsaanyong ibon ulit ito. Suot ang nawawalang mutya ng diwata. Umikot-ikot muna ito sa ere bago umalis na parang nagpapaalam sa muli nitong pagbabalik sa totoong mundo nito. Malungkot na nagkatinginan sina Jong at Beno habang ang mga nagkalat na aswang ay biglang nagsaasong mga patay na nakahandusay sa damuhan. Matitigas ang mga katawan na parang mga nasunog ng apoy. Hindi siya maaaring manatili sa mundo natin. O paano, Beno? Manguhuli ka pa ba ng mga ibon? Ano bang klaseng tanong yan, Jong? Siyempre hindi na. Akalain mo yun? Ama pala natin ang tinamaan ng bato. Muntik ko na siyang mapatay. Kaya naman magmula sa araw na to, katulong na tayo ni Lolo Tulip sa pagbabantay sa ating kalikasan. Teka, nasa si Lolo? Inilinga ni na Jong at Beno ang kanilang paningin sa paligid. Nakita nilang nakaupo sa putol na sanga si Lolo Tulip. Hindi ito nagsasalita na nakatingin ng derecho sa kawalan. Tara na po, Lolo, umuwi na po tayo. O sige. Pero, alalayan niyo akong dalawa. Mangyaring, nawala na ang aking paningin. Bulag na ako. Ito ang kapalit na alay para sa pagsasauli ng mutya ng mga diwata sa mundo nila. Po? Ito ang kapalit sa lahat ng alay na hiningi ng mga diwata kapag nagkamali tayong sakta ng mga kauri nila. Ang nangyari ngayon ay naging sagot sa mga katanungan ko noon. Ang takot ko nang makita ang mutya ng diwata ay ang katotohanan ng kailangang isakripisyo ang aking paningin para sa kaligtasan yung dalawa. Ngayon pa lang maisasauli ni Roy ang mutyang matagal nang hinahanap ng pinuno ng diwata. Ang kwintas na napulot ni Soledad bago nila minahal ang isa't isa. Hindi na binigyang pansin ni Beno ang mga sinabi ni Lolo Tulip. Isa lang ang kanilang mga nalaman. Handang magsakripisyo ang mga mahal nila sa buhay para sa kanilang dalawang magkapatid. Nagkaroon siya ng pamilyang bubuo sa nawasak niyang buhay. Kahit pa nga, wala na ang paningin ni Lolo Tulip. Bumalik ang katahimikan sa baryo na walang parang bula ang mga aswang na wakwak. Tanging sila lang ang nakakaalam ng tungkol sa mga diwata. Tunay na ang kababalaghan sa mundo ay hindi dapat binabaliwala. Sa halip ay dapat pahalagahan, lalo na ang ating kalikasan. Maging ang panguhuli sa mga ibong malaya sanang namumuhay at nakakalipad sa himpapawid. Lo, maaaring marami pong hindi maniniwala sa ating kwento. Pero Lo, ang mahalaga po ay naintindihan ko ang aking pagkakamali. Kung ano ang naging reaksyon mo noon, ganun din ang magiging reaksyon nila kapag nagkwento ka tungkol sa mga diwata. Hindi naman kailangan malaman nila yon
Ang mahalaga, nalaman natin na bukod sa atin, ay may iba pang nilalang na naniniraan sa ating mundo na likha ng poong may kapal. Maya-maya pa ay narinig nila ang malakas na pagtawag ni Jong mula sa kusina. Nakain na, kuya! Lolo! Mamaya, ikaw naman ang magugas ng platong pinagkainan natin, kuya! Lagi ka na lang tumatakas eh. Ako na lang palagi naguhugas ng pinggan. Natural, ikaw ang bunso eh. O siya! Tama na yan! Kumain na lamang tayo ng metal! Iyan na naman si Lolo eh. Palagi na lang metal. Metal bus ng kamote. Metal bus ng kangkong. Hindi ba pwedeng fried chicken naman o kaya crispy pata? Malakas silang nagtawanan sa loob ng kusina. Habang nagkukulitan, makikita sa kanila ang isang masayang pamilya na nagkakaunawaan at may lambingan at pagmamahal sa bawat isa.